So ayan mga kadabs, bali magpapalit tayo ng ating keyless sa ating WSP in WOW. So ito yung keyless remote or keyless aparatos na may 8 port or 8 pin connector. So ito yung kanyang remote ng keyless and ito yung uh, WSP natin na e-bike. So yan, i-open muna natin to sa likuran or upuan natin. So mayroon tong apat na tornilyo and mayroong breaker. So ang breaker natin i-off natin muna yan mga kalabs bago tayo mag troubleshoot sa ating pinaka-controller. So ito ay tatanggalin natin yung tornilyo. So size 10 mm yung sukat nitong bolts. So, apat yan. So, pagkatanggal natin yan mga kadabs, bali na sa ilalim lang mismo nito nakaposisyon or nakapwesto yung kanyang controller. Yan, pagkaangat natin. So, makikita na natin yung pinaka-controller niya. So, ito yung connector ng pinaka-remote module natin. So, yan siya. May 8 port siya. Ito yung port din sa controller natin. So, ito yung pinaka-papalitan natin. So, kaya natin papalitan ito mga kadabs ay yung pinaka-remote niya ay nawala. So, yung pinaka-keyless niya o key remote niya. So, yan yung itong papalit natin. So, tinitignan natin dito kung same sila ng pin location or pin connector. So, same lang naman sila. 8 pin connector sila. So, yung pagkakalagay lang ng wire doon sa mga connector or sa pin. So, magkakaiba sila. So, dinouble check natin yan. So, ito, tinanggalan natin yung kanyang pinaka module ng key remote natin. So, yan siya. Ang specs nitong ating key module, so, is 48 volts to 72 volts. So, sim lang sila. Yan, dinouble check natin. Sim lang sila ng voltahe. So, kailangan umabot siya ng 72 volts from 48 volts to 72 volts. So yan, tinitignan natin yung wiring kung the same siya. So may pinagkaiba lang sa color code nito mga kadabs, yung kanyang green and yung kanyang blue. So yung sa kapila naman is gray for full. So yan, chine-check natin yung mga connector niya kung pwede siyang tanggalin or individual na hugutin. So trinay din natin dyan tanggalin yung pinaka-pin ng kanyang connector. So tsaka yung glue, stick glue na nakalagay, tinanggal din natin. So ito siya, sinubukan natin tanggalin yung kanyang pin sa connector niya. So hindi siya kayang tanggalin. Nakailang subok ako dyan. So since nakapas-play itong ating video, makikita nyo dyan na madali lang yung video na yan o mabilis. So nakapag-decide ako dyan na putulin na lang yung wire, individual or each wire putulin natin. So yan, binalatan ko muna siya tapos para magkaroon na free wheel dun sa ano or lumuwag yung pag-cut ko. So itong kinat ko is yung black. Lahat yan kakatin ko yan. So may 1 inch lang yan na distance sila. So yung black, orange, red and green, purple. So yung green, purple sabay pagkasama na yan. So ang ano ko doon, kaya kinat ko siya ng 1 inch ang distance para just in case mahatak man yung ilalagay natin na electrical tape, hindi siya magkakadikit or hindi siya magkakaroon ng shortage sa kanyang wire. So yan siya. And sa kabila ganun din, ang kinat ko ay yung black and yung orange, red, tsaka yung gray and purple. So yan yung pinagkaiba ng color code niya, yung gray and purple. Tapos yung sa kabila is green, blue. So yan yung pinagkaiba nila, kaya malilito ko talaga yan. So sa pin location naman or yung pin connector niya sa 8 port, so magkakaiba sila ng position. Kaya ang ginawa ko dyan is kinat ko na lang yung wire at saka yung stock na pin, 8 pin port ng WSP, yun yung nilagyan ko ng wire sa kabilang module. So pinag-swap ko lang silang dalawa. So para tama yung pin location niya. So yan, pagkatapos ko balatan siya and kinokos-kos ko siya or tinatanggal ko yung pinaka silver cover dun sa wire natin. So nag-ready na din ako dito ng electrical tape para madalian na lang ang gagawin. So yan, ready na tayo dyan para bawat individual maglalagay tayo ng electrical tape. So yan. So inuna ko dyan yung black to black
and lalagyan ko ng electrical tape. Yan yung purpose kaya nag-ready ako ng electrical tape dyan. Kasi bawat isa pag wiring natin is may naka-ready na, may nakakat na. So mabilis ang trabaho natin o madali natin gagawin. So ayan. Ang function pala ng black na yan is siya yung ground. Yung orange at saka red, siya yung positive. Pero ang function ng orange and red, switch din. So dyan yung cut off ng supply. So yung green and blue, so yan yung data. Kung baga sa internet, yan yung nagbabato ng signal sa ating remote or sa keyless natin. So siya yung magbabato sa ating from module ng keyless natin papuntang controller natin. So yan siya. Yung connect natin is blue to purple and green to gray. Tapos yung ginawa ko dyan, hindi ko muna nilagyan ng electrical tape yung green to gray. Kasi i-double check ko pa yan kung mag-working na siya. So pag nag-working na siya, since hindi pa natin in-electrical tape yan, madali lang natin siya ilipat doon sa purple. So yung green, color green, kung magkabaliktad sila. So since ayan nilagay ko na doon sa controller, so hindi tayo malilito dyan mga kadabs kasi pin lang yung controller natin, 8 pin lang yung port niya. So ayan, tetest na natin siya. So inon ko na yung breaker, kaon ko ng breaker. So ayan, test na natin siya sa key remote natin, sa keyless remote natin. So hard press lang talaga yung key natin kasi medyo may kalumaan na din. Tapos since yan goods na siya, na power on na siya and na-connect na natin siya, and ibig sabihin yan mga kadabs na gumagana na yung ating kinonect. So hindi natin lalagyan ng electrical tape kanina, bali lalagyan na natin ng electrical tape. So yun, goods na siya and tinis na natin yung mga kadabs. So yan lang sa mga nawala ng susi dyan or nasira din yung key remote nila. So ito yung solusyon dyan. So madali lang, and yung color coding lang or yung wiring lang ang yung titignan. So yan, thank you for watching mga kadobs, and thumbs up and like, subscribe. Subscribe naman lang ating channel, and thank you.